NBA, nagpapanik na nga ba dahil hindi na nila alam kung ano ang idadahilan kung bakit hindi nila bibigyan si Kai Sotto ng isang guaranteed contract? Ngayong napakalinaw na ang reality na isang NBA level talent si Kai. Well, hindi naman siguro. Pero one thing for sure, ay naka-target lock na si Kai sa kanyang possible stint sa NBA Summer League ngayong July na siya makapagbigay sa kanya ng pagkakataon na maipakita niya sa buong mundo kung gaano siya kagaling. At lahat ng mga ginagawa ngayon ni Kai, including his stint sa Japan, ay lahat ng mga ito ay in preparation para sa kanyang ultimate dream na makapaglaro sa NBA. At ngayong lumalabas na ang totoong galing ni Kai sa Japan B-League, ay wala ka nang maibabato pa sa kanya na mga rason na makakapigil sa katuparan ng kanyang NBA dream. At meron tayong nakikita ni Kai ngayon na mukhang playing loose lang siya and he is just enjoying everything. Walang ka-pressure at nakakatulong rin ang presence ng kanyang tatay who is with him sa Japan every step of the way. Iba rin kasi kapag merong nag-aalagang parents at mukhang barkada lang ang dating ng mag-ama. Plus the fact na nandyan ang personal trainer ni Kai na malaki rin ang pakinabang hindi lang physically kundi emotionally dahil marami silang mga ginagawang pangpawala ng stress. In totality, ay maganda ang environment ni Kai ngayon sa Yokohama B Corsairs and it shows sa kanyang pangmalakasang laro. At lahat ng mga ito ay ginagawa ng kampo ni Kai upang magiging ready siya sa matinding level ng competition sa NBA. Pero ang tanong, enough na ba ang preparation ni Kai upang makakuha siya ng isang guaranteed contract? Well, I think so. Dahil makikita mo naman ang kanyang development. Malaki na ang kanyang katawan, bumigat na siya, at higit sa lahat, kahit na bumigat si Kai, ay hindi na sacrifice ang kanyang speed and quickness. In fact, mas bumibilis pa siya ngayon. Nagiging more athletic siya, at marami na siyang mga nagagawa during games na noon sa mga practices lang natin nakikita. In other words, Kai Sotto is 200% better compared last year nang naglaro siya sa NBA Summer League. Kaya kung hindi man siya nakuha last year, ay may additional 200% chance na this year na maka-jackpot na siya ng isang guaranteed NBA contract na siyang isasampal sa kanyang mga bashers. Dapat rin kasing tingnan ng mga NBA teams kung gaano kalaki ng improvement ni Kai this season. And in fact, kung merong Most Improved Player Award ang Japan B-League, ay siguradong si Kai Sotto ang makakuha nito. Napakalayo kasi ng tinaas ng kanyang mga statistics sa scoring at sa rebounding at pati na sa kanyang playing time. Kaya nakikita na natin na nag-improve pa si Kai and it is expected na next year ay mas lalo pang mag-improve ang kanyang laro dahil nag-mature na siya and at age 22 ay ito na ang optimum age na pwedeng makukuha na niya ang kanyang full potential. Kaya jackpot ang team na makakuha ni Kai sa NBA dahil pataas pa ng pataas ang kanyang development and there is no sign of slowing down ang ating idol. Grabe ang ginugugol niyang time and energy upang masigurong makaabot siya sa NBA this year. Pero wait, kung nakukulangan pa rin ang NBA, ay hindi pa rin ito ang kamatayan sa NBA dream ni Kai dahil 22 years old pa lang siya and still considered napakabata pa rin as far as the professional athlete's age are concerned. Nagsisimula pa lang si Kai Sotto, kaya napakalaki pa ng chance na makapasok siya sa NBA. At balitang NBA naman. Bakit kaya nagwagi ang Miami Heat sa unang malaking paghaharap sa 2024 NBA playoffs? Ang Miami Heat ay 14.5 points underdogs entering the Game 2 at TD Garden, pero nakuha nila ang 10-point na panalo. Ang Miami Heat ang unang nagtala ng malaking pagkabigo sa 2024 NBA playoffs. Naitala ng Heat ang kanilang pinakamalaking upset sa 23 3-pointers para patas ang kanilang unang round series laban sa Boston Celtics sa 1-1 sa isang kahangahangang 111-101 na panalo sa Game 2. Ang Miami Heat na naglaro nang wala ang kanilang star player na si Jimmy Butler was 14.5 points underdog heading into the game.
pero pinakita nila sa laro kung gaano sila ka-confident at ka-aggressive na team. Ang nangungunang Boston Celtics ay dumaan sa isang panalo sa Game 1 pero humahabol ito ng 3 points sa halftime sa larong ito. At nag-iinit ang Miami Heat mula sa labas in the second half. Ang kanilang 23 three-pointers ay ang pinakamarami sa kasaysayan ng franchise para sa isang playoff game. 6 players ng Miami Heat ang nakabuslo ng maraming three-pointers at si Tyler Hero ang nangunguna sa kanyang 6 na tres na may pinakamataas na 24 points at may kasama pang 14 assists. At si Caleb Martin ay merong 21 points and was 5 out of 6 from the long distance at si Bam Adebayo naman ay meron ding 21 points sa kanyang 9 for 13 from the floor. Ang Boston Celtics ay nakakuha ng malaking production sa opensa mula sa kanilang mga star players at si Jaylen Brown ay ang may pinakamataas na puntos sa larong ito sa kanyang 33 points. Inidagdag ni Jason Tatum ang kanyang 28 points at ang 6 na iba pang Boston Celtics players ay nagtulungan para sa 50 points. Ang Boston Celtics ay nanalo ng 64 games sa regular season at sila ang paborito na mananalo sa series at sa Eastern Conference. Samantala naghahanap ang Miami Heat ng isang upset sa unang round para sa pangalawang taon na to. Noong 2023, bilang number 8 seed, tinanggal ng Miami Heat ang number 1 seeded Milwaukee Bucks sa loob ng 5 games. At narito ang dahilan kung bakit ang Miami Heat ay nakagawa ng pinakamalaking upset sa 2024 playoffs. Ang variance from the 3-point line ay naging isang nightly discussion sa NBA at kung nais mo magtamo ng ganitong upset, kailangan ng hot shooting night from the distance. Well, isang understatement para sa Miami Heat kung ano ang kanilang ginawa sa Game 2, launching from all angles and distances to set a franchise record for three-pointers at hindi lang isang player ang nag-iinit para sa Heat, kundi literally, buong team ang nag-iinit. The only 2 players who shoot worse than 50% from beyond the arc ay sina Delon Wright at ironically, ang long-range marksman na si Duncan Robinson. Ang Boston Celtics ay nagpakita din ng kanilang nakakamanghang opensa at halos imposible silang pigilan. Di naman sila makaset ng NBA record for offensive efficiency this season kung wala lang. Pero sa Game 2, malinaw na si Miami Heat coach Erik Spoelstra ay nagtangka na limitahan ang mga 3-point attempts ng Boston Celtics kahit na kung minsan ay nangangahulugan itong occasionally leaving defenders on an island in isolation. Pinangunahan ng Boston Celtics ang liga na may 43 3-point attempts bawat laro ngayong season, pero para sa Game 2, ang Boston Celtics ay nagtala lamang ng 12 for 32 from distance